Magandang araw mga manicure. Isang episode na naman tayo kung paano magtanggal ng mga ingrown. Pero bago muna yan, habang nanonood kayo kung paano ko tinanggal ang ingrown ni ate is pag-usapan natin kung ano nga ba ang dapat mong tanungin sa iyong client kapag bago mo lang siyang lilinisan. Number 1, dapat mong tanungin kung si client ba ay may mataas na blood sugar or siya ay may diabetic. Bakit nga ba kailangan mong tanungin ito? Kasi ang mga diabetic is masyado silang maduguhin. And isa pa, mahirap gumaling ang mga sugat nila kapag ito ay hindi mo natansya kung paano tanggalin ang kanilang mga ingrown. Kaya naman kapag ikaw ay mahina ang loob mo, wag mo na lang galawin ang kanilang mga dry skin or sabihan mo na lang sa sila na hindi ka magtatanggal ng kanilang dry skin. Kasi alam nyo naman po na ang mga diabetic is ang kanilang mga sugat once na sila ay nasugat is lumalala ito. Nagiging cause ng problema sa kanilang mga katawan. Number 2, tanungin mo si client kung siya ba ay nagpapatanggal ng kanilang mga dry skin or nagpapatanggal ng kanyang mga ingrown. Kasi meron ng mga client na hindi talaga nagpapatanggal yan ng mga dry skin or ingrown nito. Lalong-lalo na siya ay mahina ang pain tolerance. Number 3, dapat tanungin mo kung siya ba ay yung kanyang pain tolerance is malakas. Kasi meron yung mga ibang client na sasabihin nila na yes, malakas yung pain tolerance ko. Pero kapag once na, lalong-lalo na kapag yung kanilang dry skin is makapal katulad nito, nalilinisan ko is hindi mo pwedeng ituloy kasi nga kapag tinutusok mo yung kanyang mga dry skin is lumalaban sila. Kumbaga, parang nagugulat sila. Minsan, nagiging cause yun kung bakit lalo mong nasusugat yung kanilang mga dry skin. Kapag kasi pag tinusok mo, nagulat sila kung saan-saan napupunta or naitutusok yung pusher na ginagamit mo. Muli, maraming salamat po sa panonood ng aking mga video. Thank you and God bless po!